Neri Miranda, paano nga ba na-involve sa 89 million pesos investment incident? Hinaharap ngayon ni Neri Naig, aktres at negosyante, ang mga reklamo ng at paglabag sa Securities Regulation Code matapos akusahan ng Securities and Exchange Commission na di umano humikayat ito ng mga tao na mag-invest sa isang kumpanya na hindi otorisadong mangalap ng pondo mula sa publiko. Siya ay naghikayat ng mga investments dun sa Beyond Skincare. Yun yung kumpanyang iniimbestigahan. Ayon kay SEC Director Philbert Catalino Flores III sa isang panayam sa teleradyo serbisyo. Ang nasabing skincare company ay nag-alok di umano ng franchise partner agreements na may garantisadong 12.6% interest bawat quarter sa loob ng 5 taon. Subalit ayon kay SEC, ang kumpanya ay walang rehistro o lisensyang magbenta ng securities o mangalap ng investments. Ayon pa kay SEC, sino mang tagapagsulong, recruiter o endorser ng kumpanya ay maaaring makasuhan sa ilalim ng Section 11 ng Financial Products and Services Consumer Protection Act at Section 28 ng SRC. Ang parusa ay maaaring 5 milyong multa o 21 taong o pareho. Noong Sabado, nadakip si Neri sa Pasay City dahil sa 14 counts ng paglabag sa SRC na may inirekomendang piyansa na 126,000 pesos per count na may total na 1,764,000 pesos. Bukod dito, ang estafa na kinahaharap niya ay non-bailable o walang inirekomendang piyansa. Ayon sa pulisya, 2 complainant ang nag-invest ng 1.5 million pesos matapos i-endorso ni Neri ang kumpanya. Ngunit iginiit ng asawa niyang si Chito Miranda sa online post nito na di umano endorser lamang si Neri at biktima lang din siya rito. Endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Siya ng mga nabiktima. Paliwanag ni Chito sa Facebook, wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermacare. Saad pa nito. Sinabi naman ni Flores na may kaibahan ang pagiging talent na tagapag-promote lang at aktibong panghihikayat sa investments. Depensa na po kasi yung talent ako. Ako ay tagasabi lang. Pero kapag sinabi mo, magandang investment ito dahil kikita kayo ng ganito. Involved na kayo sa buying and selling ng securities. Kailangan rehistrado na kayo, paliwanag niya. Dagdag pa niya, ang Howey test ang ginagamit para matukoy kung ano ang investment contract. Walang investment na wala kang gagawin, except sa securities na talagang legal tulad ng shares of stock. Aniya, sa kabila ng depensa ni Chito na endorser lang si Neri, nananatiling tanong kung dapat bang managot ang aktres sa usaping legal na ito. Sa iyong palagay, may pananagutan ba si Neri o biktima rin siya ng sitwasyong ito?